Ang totoo, pag sina Luka, LeBron at Austin Reeves ay sabay sa court, hindi ka talaga natatakot sa kanila. At sa totoo lang, parang totoo na yung sinabi na yon. At kapag isa sa mga best shooters mo ay hindi tinira ang game winner sa huling segundo, alam mo, may mali. Siguro na-frustrate siya. O baka may sinabi si LeBron. Kahit ano pa, umiinit na ang locker room. At ito ang alam natin. Ang huling play at mensahe ni LeBron. Noong Pebrero 24, 2026, nag-host ang Lakers laban sa Orlando Magic na may 34-22 record at naka-line up ang playoff. Nanguna sila ng 12 points sa halftime, tapos bumawi ang Magic. Si Wendell Carter Jr. ay nag-putback para bigyan ng Orlando ng 110-109 lead na may 6.7 seconds na lang. Tumawag ng timeout ang Lakers. Nag-drawing ng play si Coach J.J. Redick. Si LeBron James ang mag-i-inbound. Si Luka Doncic ang tatanggap ng pasa at magtitira. Inilagay ni LeBron ang bola. Nahuli ni Luka sa left wing. Bukas siya. Nandoon ang 3-point line pero hindi siya tumira. Isang dribble lang ang ginawa niya. Nag-collapse sina Paolo Banchero at Anthony Black sa kanya. Itinaas ni Luka ang dribble. Tapos pinasa niya ulit sa LeBron na ngayon ay covered at off-balance sa right wing. Tinira ni LeBron ang 27th fadeaway. Miss. Tumunog ang buzzer. Natalo ang Lakers. Sa post-game press conference, tinanong si Luka kung ano ang nakita niya sa huling possession. Alam kong open ako pero akala ko medyo malayo. Sinubukan kong isa-dribble palapit. Isa-dribble palapit. Yung isang dribble na yon ang nagbago ng open shot sa double team. Nahuli ni Luka ang bola ng malinis, may space sa harap niya, pero hindi siya tumira. Siguro dapat kinuha ko na lang ang bola. Sinubukan lang at atake. Inamin niya ang pagkakamali. Sabi niya, dapat nag-drive siya sa rim imbes na itaas ang dribble, pero ang tanong ng reporters ay, mas malalim. Si Luka ay 8 for 24 sa field na gabi na yon. Dumalaw, for 10 sa 3. Kaya ang hesitation ba niya ay dahil sa layo o sa confidence? Oh, siguro medyo pareho. Pero sa tingin ko, akala ko sapat ang oras, mga 7 seconds na lang. Inamin niya na baka nakatulong ang malamig na shooting niya. Sabi niya may 7 seconds na lang at sa tingin niya sapat iyon para gumawa ng mas magandang tira. Tama siya sa oras. Mali siya sa kung ano ang nawala sa oras na iyon. Pagkatapos niyang dribble at itaas ang bola, nakapag-rotate na ang depensa at ang tanging option na natira ay ipasa kay covered LeBron James. Akala ko may magandang pagkakataon kami. Luka came off clean at sa tingin ko, pakiramdam niya off balance. Yun ang opening answer ni LeBron. Measured neutral. Sabi niya, may magandang chance sila at open si Luka. Yun ang mahalaga. Kinumpirma ni LeBron na gumana ang screen at open si Luka. Tapos dumating ang statement na nag-generate ng bawat headline, debate at YouTube thumbnail sa susunod na 48 oras. Hindi ako sigurado. Obvious, kailangan mong tanungin si Luka kung ano ang nakita niya pero sa tingin ko may magandang look siya. Kailangan mong tanungin si Luka kung ano ang nakita niya. Ginawa ng sentence na yon ang trabaho. Hindi sinabi ni LeBron na mali ang desisyon ni Luka. Sabi niya tanungin si Luka. Inihiwalay niya ang sarili niya sa choice. Pinasa niya ang desisyon at responsibilidad kay Luka. At parang nawala lang ang balance niya. Wala rhythm sa bola. Ano man ang kaso, nagbigay ng paliwanag si LeBron. Nawalan ng balance, walang rhythm. Ano man ang kaso, bawat phrase may tono, hindi galit, hindi akusasyon, pero parang detachment. Nilalarawan niya lang ang nakita niya mula sa 10-50 ang layo, tapos tinapos niya ang sagot. Sa tingin ko may magandang look siya. Sabi ni LeBron iyon 2 beses sa buong sagot niya. Minsan sa umpisa at minsan dito. Naniniwala siya dapat tinira ni Luka ang bola. Hindi niya sinabi, diretso, hindi niya kailangan. Naiintindihan ng bawat reporter sa room at bawat camera ang ibig sabihin,
na-pick up ng media agad. Tinawag ng Heavy.com na blunt message. Yahoo Sports. Headline, disrespect daw ni LeBron kay Donuch. Bleacher Report, breakdown ng post-game videos ng players side by side. Sa social media, may nagsabi si LeBron tinira si Luka sa bus. May nagsabi si Luka binigay kay LeBron ang grenade, off-balance 27-footer na walang oras para mag-reset. Tinawag ni Skip Bayless explanation ni Luka na lousy at sinigaw ang final sequence. Kinumpirma ni Coach JJ Redick ang design ng play. Obvious, nag-run kami ng play para may chance siyang makakita ng shot. Para kay Luka ang play, hindi niya tinira ang bola. At si LeBron, sa pinaka-measured way, sinabi sa bawat reporter at bawat viewer na open ang shot. Ang laro mismo ay may kwento higit pa sa huling play. Nanguna ang Lakers ng 12 points sa halftime. Kontrolado nila ang tempo, tumira ng tama, at parang team na 7-2 matapos ang Doncic trade. Tapos bumagsak ang second half. Unti-unti binawasan ng Orlando ang lead. Nagbago ang energy sa building. At sa huling minuto, nakakapit ang Lakers sa laro na kontrolado nila ng 2 at 1 quarters. Ito ang unang beses sa season na natalo ang Lakers sa laro na nanguna. Pagkatapos ng third quarter, si Luka ay may 24 points sa 8 for 24 shooting. Si LeBron, 25 points, 6 rebounds, 7 assists sa mas efficient na gabi. Ang difference ng stat lines ay nagpapakita ng dynamic ng gabi. Si LeBron ay naglaro sa flow ng game habang si Luka ay pinilit ang shots na hindi pumunta at nag-accumulate ng misses na bumagsak ang confidence niya sa huling segundo. Pagdating ng inbounds pass sa kanya, dala na ni Luka ang bigat ng 33.3% shooting night, 20% mula sa 3 at alam na dapat nanalo ang Lakers nang hindi kailangan ang last second shot. Ang ginawa ni LeBron sa post-game comments ay hindi sa content. Diplomatic, measured, careful, pero sa context. Hindi unang beses na lumitaw ang tanong kung paano nagkasya. Kasundo ang dalawa. Simula ng pagdating ni Doncic via February 2025, trade na nagpadala kay Anthony Davis sa Dallas, sinusuri ang partnership nila. Nag-navigate si LeBron ng grace, tinawag si Doncic favorite player at sinabi, after January 2026 win sa Mavericks na Luka ang team at rallying ang lahat sa kanya. Ginamit niya football analogy, Luka natural-born quarterback, siya natural-born wide receiver. Language designed to show deference, off-ball cutter, veteran na hindi na kailangan mag-dominate ng bola. Pero dito sa press room, pagkatapos ng 1-point loss, hawak ang bola ang quarterback at hindi nag-throw. Na left scramble ang receiver. At ang explanation ng quarterback, sa tingin ko medyo malayo. Nasa room na puno ng tao na nanood na wide open si Luka mula sa 24 feet. Ngayon, malaking announcement ba ito? Hindi, post-game press conference lang. Pero ang subtext ay malakas dahil sa lahat ng nangyayari sa team. Hindi nangyari ang loss sa isolation. Nangyari sa homestand na 4-4 ang Lakers, tanong sa fit ng top 3 players naka-boil over, at agent ni LeBron nag-drop ng bomb sa podcast weeks ago. Ito ang real backstage fight, at hindi sa hallway. Nangyari sa microphones, podcasts, at courtside sa Lakers game.